Basketball nga rin sana ako. Batas po. May si Father God in Heaven, maraming salamat po muli sa pagkakataon ito na pagkakulutin ng ibang pagkipagkip muli sa inyong hapaanan, Lord God, upang aming pagkulutin ng ibang buong salita. Pagkagabay mo po kami, ingatan mo pang bawat isa, na may ginawa na banang espiritu, ang magpuso at sirat Panginoon. Ang lahat ng aming pagbubulay-bulayan Panginoon, na hindi lang po namin pasang tumarinig, na ito yung mailapat namin sa aming pamumuhay, Lord God. Hindi Panginoon, sa kasama namin, Tikoy Gilbert, patuloy po siyang ingatan, patuloy po siyang pagpalain, Lord God. Hindi Panginoon, sa oras na ito, pangunahan niyo po kami, ito po yung aming ganatang sa matanis at mga pangyarihan, pangalan pa ng Jesus, at sa bulan ng Espiritu. Amen. Ang topic kasi ng service kasi natin, God's idea giving. God's idea of giving. At yung about sa pagbibigay, kasi meron kami yung alam niyo yung tithes and offering, di ba? Alam niyo naman yung tithes and offering, meron tithes, may offering. Yung tithes kasi, alam niyo ba yung tithes? Tulog. Para magulog. Brother, ano bang ibang alam niyo sa tithes? Yung tithes kasi, ayun yung ikasampu na bahagi ng 10% daw. ng pera natin. Ano meron tayo ng percent? Halimbawa, sample ko. Hindi kasi porkit wala kang trabaho is exempted ka. Kunyari, school, baon ka. Alam niyo ba kung ilan yung 10%? Halimbawa, 100 pesos. Ilan yung 10% mo? Pesos, yan. Kumbaga, magkano baon nyo sa pag napasok sa school? 30. Yan, practice nyo yan. Kunyari, ikaw 30. Araw-araw kada bigay sa'yo ng 30 pesos ng mama mo na baon mo. Tabi mo na yung 30 piso. Tabi mo na siya. Kasi para kay God yun. Basta lahat ng natatanggap yung pera, biligyan ka ng 30 pesos, tabi mo yung 3, nabukasan, ganun ulit. Pagdating ng church, bibigyan mo siya para kay God. Yan. Ikaw, 50, tabi ka ng piso. Malaking bagay na yung 48 pesos. Sa lahat ng perang nakahawakan nyo, saan nang galing, lagi natin ibibigay yung ikaw po. Ako sa totoo lang, hindi ko hindi ko siya na-achieve. Minsan bibigyan ko, minsan hindi. Pero mali pala. Hindi pala ako exempted. Hindi pala exempted na porkit may problema ka, porkit may kailangan ibang bagay, hindi ka naman bibigay. Mali. Mali yun. Hindi exempted yun. Kumbaga, nangyari ko, kumita ako sa isang kansena, simerdo ako ng 1,000, yung 100, bibigay ko sa church. Bibigay ko para kay God. Diba? Ito nga yan Ayan, may kapu. Kasi dito. Basahin ko lang yun sa verses. 3 verse 8 to 11. Malakay 3, 8 to 11. Dito yan, sa lip ko na yan. Malakay 3, 8 to 11. Malakay 3, 8 verse 11. Malakias 3 verse 8. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Yan, ang ikasampu kasi, pag hindi ka pala nagbigay sa God, yung 10% ng pera mo, tutulad sa baon mo, pag nanako na yun, pinagnanakawan mo siya. Kumbaga yung para sa kanya is hindi mo binibigay. Sa mga isang bahagi ng handog, verse 9, sinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Totoo naman yan kasi marami talagang hindi alam o hindi unawa kung ano talaga yung tithes na para kay God. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masagana ng pagkakalala. Yan, di ba? Sa kandinaw din sinabi, di ba? Subukin nyo siya. Yung ikasampung bahagi ng baon mo, 50 pesos, bigay ka ng 5 piso. Kumbaga, bubuksan nila yung pagpapala sa'yo. Magkaka-blessing.
Para sa langit yun. Kasi, kumbaga yung blessings kasi, andyan na sa'yo, ito na eh. Kumbaga, gagawa ka na lang, magta-tides ka na lang para bumuhos sa'yo. Ang problema, dahil nga sa mga isip natin, sayang ito yung piso, sayang ito ang talas ko, sayang isang daan ko, napipigilan yung blessing na dumapo sa'yo. Kasi nga, pinipigilan mo rin yung sarili mo na magbigay sa Diyos. Diba? Verse 11. Hindi ko rin hahayaang salantahin ng mga balak ang inyong mga pananim at mamumunga na ang sagana ang inyong mga ubasan. Ito na. Siyempre, yan, may mga negosyo ka, katulad yan, may negosyo ka. Patuloy na pagpapalain ng business mo. Pagpapalain yan. Kasi binibigay mo ka sa pananim. Kasi ito na pati na kinikita mo. Diba? Kaya, talaga. May 4 na puntos kasi ito. 4 na topic. Yung una, God's way to have food in His house. Ito, yung sinasabi ng food in His house. Yung God's ways to have food in His house. Kumbaga yung kasampungan na na bibigyan sa Panginoon is yung ayun yung mga yung para sa church, para mag-grow sila, yung mga pangangailangan ng church, yan. Tapos meron pang isang klase ng pagbigay is yung offering. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng offering? Yung offering kasi, sige sabihin ko yan. Offering. Anong intindi niyo sa offering? Magbibigay po naman. Parang mag-donate ka. Yan, tama. Magbibigay. Kasi kunyari, nagbigay ka ng 10, yung tithes, nagbigay ka ng 10%. Bukod doon, kung store, para sa media team, para sa mga musician, ibibigay, mag-donate ka sa kanila, yun yung tama. Kumbaga, nabigay, bukod. Yung bagong gamit. May mga pasalamat, pa-extramit nila, kaya kahit financial, okay yun. Sila sa mga kailangan nila. Kasi yung 10, para kay God talaga yun. Para sa church yun. Para makapag-ipon ka doon at ibubusan sa iyong pagpapala. So God, number 2 natin, God's way to open the windows of heaven. Ito sinasabi number 2. God's way to open the windows of heaven. Yung sinabi kanina sa chapter 3 verse 10, yung subukin nyo ako, hindi ibuhos ko yung bintana ng pagpapala sa inyo. Diba? Kaya pag tayo nagbibigay sa Panginoon, kasi unang-una, alam sa totoo lang, hindi naman kasi kailangan talaga ng pera natin. Tayo yung may kailangan. Hindi niya tayo kailangan, tayo may kailangan din sa araw-araw ng buhay natin. Diba? Kaya mo yung sabi ko kanina, yung pagpapala is naandyan na. Gagawin mo na lang is magbigay ka ng kahit sa Panginoon, ika-10, ibubuhos na sa iyo. Diba sabi na, subukin nyo ako kung di buksan ko ang bintana ng pagpapala sa iyo. Diba? Yan. Tapos sa number 3, God's way to rebuke the devourer. Alam niyo ba yung devourer? Medyo malaki kasi English. Yung devourer kasi, ito yung mga mananaknan. Halimbawa, may baong ka. 50 pesos. Yung 5 piso doon para sa church. Pero, ang gagawin mo, ayan, ano ito? Uhuli ko sa piso net. Yun. Kumbaga, yung piso net na yun is, siya yung sasakmal sa'yo para hindi ka makapagbigay ng ikapo sa Panginoon. Sa church, ka makapagbigay kasi nasakmal ka na eh. Kumbaga, ikaw, na-review ka na. Dito, sa akin mo na ihulog yan. Nakakapag-enjoy ka pa ng enjoy. Nakakapaglaro ka pa. Diba? Isa pa dyan, kumbaga, meron kang isang bagay na gusto. Tapos, kahit kulang yung pera mo, pipilitin mo siyang makuha, basta hindi ka lang makapagbigay ng ikapo. Diba? Yan, isang mga bagay na yan, sa mga material na bagay. Kaya, napakahalaga ng pagbibigay sa Panginoon. Ito yan. Hindi tatad yung devourer, yan yung mga nasa paligid na pumipigil, sumasakmal sa atin para magbigay tayo ng ikapo sa Panginoon. Tapos, ano ba ang number 3 na number 3 na pala yun? Number 2, God's way to ito napag-usap natin yung sa heaven, di ba? Yung God's way to have food in His house. Ito na yung una natin. Pasok tayo sa conclusion. Conclusion natin. Conclusion. God is the perfect advisor on how to live a biblical way to managing our finances. Yan kasi si God talaga yung sinasabi ko na perfect na advisor pagdating sa finance. Kasi alam yung mayayaman, may mga finances advisor yun. Yung mga maraming pera, mayayaman. Sila Manny Pacquiao. Kasi lahat ng mayaman, meron yung financial advisor, meron yan. Yan. Kung dapat, baga hihingi siya ng advice sa financial advisor, diba?
Yun, ganun si God. Kumbaga, siya yung nagkocontrol ng blessing, siya yung nagbibigay ng blessing sa atin, na dapat is binabalik natin sa kanya yung ika-10. Basta lahat ng ika-10 yan. Halimbawa na, Pasko, binigyan ka ng ninong mo 100. Sabi mo yung 10. Kung ilan yung maliko mo sa Pasko, kunyari naka 3,000 ka kasi mga ninong mo mga galante. Sabi mo yung 300. Pagdating na simbahay ng church, bigyan mo. Bigyan mo yung 300 para sa church. Huwag ka pang hinayang kasi ibabalik yung ni God, siksik-siksik ka tumakapok ka. Tsaka yung pagbibigay sa Panginoon, hindi natin dapat mag-aalangan ka, hindi dapat. Tayo mag-alangan, bigyan natin para sa Kanya. Yan, diba? Tithing is the first degree of giving founded in God's idea. Ito yung sinasabi God's an offering. Kasi God's an offering talagang para sa Panginoon yan. Tapos, therefore, it must be the lifestyle of all God's disciples to be obedient so that we can live a life with a divine blessing. Ito yung sinasabi na God's idea na must be a lifestyle. Ito yung pamumuhay talaga ng mga Kristiyano, mga discipleship. Yan. Kasi pag discipleship ka talagang magbibigay ka sa Panginoon. At napakahalaga kasi rin kasi di ba yung matuto ka pa lang ng salita ng Panginoon, nakakapag-aral ka pa lang ng salita ng Panginoon, blessing na yan. Yeah, kasi ilan lang yung tinatawag. Diba? Ilan lang yung tinawag, yung tinakda na para matuto. Yan. Bagay, ibusa sa iyong pagpapala, lahat. Physically, emotionally, spiritually, financially, ibusa sa iyong lahat. Ngayon, sa question tayo. Naliwanag ba? May tulong ba kayo? Sige, tatanong ako para at least na kayo matakot sa tanong kasi hindi nangangagat yung tanong. Unang tanong. Ikaw ba ay naging tapat na ibalik ang ika-10 bahagi? Ikaw ba, nagagawa mo ba yung pagbibigay ng 10% para agad? Ako po yun. Hindi, tama yun. Ito yun. Ikaw? Hindi, kasi minsan parang nilusob ako ng mga Yan, dami yung sinasabi ni Borer. Nasa ka. Ikaw, kuya? Hindi rin. Ikaw, kuya, Jeff? Hindi, kasi kapag lumulusob na yung kalaban, parang madidistract ka. Kaya, ay, huwag ko na lang pala ito ihulog. Magko-computer pala kami. Kaya Tama. Ikaw, kuya? Hindi pa po. Ikaw, kuya? Hindi rin. Ito naman, kahit ako naman minato. Kasi hindi rin na nakapagsimba minsan. Kaya, yun nga, kumaga walang exempted na nga. Ito, at least alam nyo na, porkit estudyante kayo, is exempted na kayo. Tandaan yung sinabi ko, may baon ka 50, tabi mo lang piso. Gasino lang yung 5 piso. Lahat ng baon mo, yung 5 days. Pasok na 5 days. 25 pesos ang ibibigay mo kay God. Tapos ito, meron kang 200 plus sa loob ng isang gano'n. Di ba? Wala yung difference. Isa yun. Hindi, kumbaga, paano? Anong dahilan? Paano ka naging masaya? Ano yung blessing na binigay sa'yo? Hindi lang po ako cellphone. Ano na? Hindi lang po ako cellphone. Okay, yun. Tama yun. Kasi yun. Kumbaga yun, yung blessing na binigyan ng cellphone, siyempre, masaya ka talaga dyan. Pero siyempre, binigyan ka ng cellphone, is babalik mo yun sa paggamit. Yung magpupost ka ng biblical words, yan. Video clip na about gospel, yan. Yun yung balik sa kanya. Diba, kumbaga, binigyan ka ng cellphone, ng nanay mo, hindi naman totally talaga galing sa nanay. Ginamit lang yung nanay ko, nila, para bigyan ka na may purpose siya na gamitin mo para sa pagpupost mo. Share ng Bible verse, video clip na about God. Diba? Kuya? Marami din Totoo naman yun kasi yung araw-araw na marami kayong pagkain, hindi kayo nauubusan ng pagkain sa bahay. Wala ang blessing nun ha, kasi iba nga di ba alas wala na makain yung iba. Ikaw kuya? Andyan kaya, minsan maraming ulam, minsan naman wala, tuyo lang. Totoo naman kasi. Pero yung kahit tuyo lang yung ulam, blessing yan. Sarap-sarap ng tuyo eh. Kasi yung iba walang makain, di ba? Namumulot pa sa basura. Kaya napakaswerte pa natin. Napakaswerte pa natin kasi yung blessing sa atin tuloy-tuloy pa rin. Di ba? Ikaw kuya? Ano yung blessing na naranasan mo sa buhay na nag-overflow siya? Yung pinag-pray ko po yung tindahan namin na yun po, madami po yung bumili. Tapos kasama na rin po si Kuya Jordan. Bumili po siya ng 6 na pancit canton po. Yun, di ba? Totoo yun kasi
Yung maraming kita sa tindahan, blessing yun. Talaga kasi, biro mo, nag-pray ka lang na maging malakas yung tindahan nyo. Ang daming bumili, di ba? Ano yun? Over blessing yun. Yung nagtuloy-tuloy yung mga bumibili. Over blessing yan, totoo yun. Over blessing. Ikaw kuya? Akin, siguro yung nagkaroon ako ng motor, tapos dumami yung overtime. Pero yung pagkakamali ko, hindi ko agad nasuklihan si Lord. Kasi nga, siguro ngayon na ako bumabawi. Dahil sa pagsisell group at pag-i-invite ng mga soul na naliligaw. Tama yung sabi ni Kuya Joa. Yung sa trabaho kasi talagang over blessing yan. Pag lagi kami sweldo, lagi araw-araw kami income. Yan, blessing yan. Ikaw kuya? Ano yung blessing na natanggap mo na nag-overflow? Na sobrang daming blessing na natanggap mo? Yung ano, yung... Tapos yung mga regalo po sa akin. Tama yun. Kasi ang daming yung mabigyan ka ng mga regalo. Masarap pa yun sa ano yun, sa pakaramdam. Ayun yung dating sinasabi ng naging topic natin na ano, yung tawag dito. Sa OBE yan sinasabi na kaloob, yung pagbinigyan ka ng libreng kaloob, yan, yung makatanggap ka ng mga material na bagay. Pero siyempre, gagamitin mo yun sa tamang pamamaraan. Diba? Pangatlong tanong, sa kabuuan ng mensahe, ano ang nagbigay ng malaking impact sa iyo? Ba't ano tumatak sa puso? Ano yung naramdaman niyo? Okay, ako. Siguro pag nagbigay ka po ng 10% at bibigyan ka ng parang 6 ng sobrang pagpapahal. Kumbaga, di na kayo kulang sa instrument. Hindi na sira yung parang bago ay nila. Parang pagpapahal nila sa instrument. Tama yung sinabi niya yung siya kayo. Yung testing offer talaga. Napakaganda ng gawain niyo. Lalo na yung kahit sa pagbibigay ng kasampo. Kasi dapat naman talaga natin binibigay sa Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, estudyante ka man, may trabaho, walang exempted yan. Kahit hindi ka estudyante, nag-stop ka sa school, may pera kang natatanggap. Binigyan ka ng nanay mo ng 20, tabi mo yung 2. So, isa kada pera natatanggap mo, tabi mo ng tabi yung 10%. Pagdating ng simba, ibigay mo yung para kayo. Yan. Ikaw ko yan. Sino ba? Ikaw? Ikaw. Kung nagbigay ka pa ng offer, babalik po yung offer. Amen. Totoo yun. Kung nagbigay ka talaga, di ba sabi nga, eto na yung blessing, oh. Ikilos ka na lang, di ba? Eto na eh. Bubuhusa lang sa'yo eh. Ang gagawin mo lang is, babalik mo lang sa Panginoon yung gabu na para sa kanya, di ba? Sabi nga, subukin nyo ako. Kung hindi, bubuksan ko yung bintana ng pagpapala. Ano kaya? Hindi po yung pagbibigay ko ng 10%. Kasi po, kunyari ko, nandito na po yung pagpapalay, parang uhulog ka lang po ng susi. Yan, tama. Parang susisiyan mo na po para bumagsak. Yes, oo. Parang bubuksan mo na lang. Di ba? Bubuksan sa yung pagpapala. Ikaw kaya? Ikaw. Tara. Ano yung natutunan mo sa buong mensahe? Sa akin po yung ano po, yung pagbibigay din po. Kasi po pag nagbigay ka po, tapos pag itinabi mo din po yung para sa Panginoon, ano po, siksik-liglig ng mga po. Yun lang po. So yun, diba sabi nga eh, bubuhos ka niya pagpapala. Hindi lang basta papalitan yung binigyan mo ikapo ha, dodoblehin pa yung triplet pa, siksik-liglig na tumapo pa. Ikaw kuya? Yun din, natutunan ko na kailangan natin magbigay ng ikapo na bukal sa loob natin. Yan. Tama yun kasi. Tama yun, pag wag natin titipirin siya. Kasi nga tayo nga, hindi nga tayo tinipid eh. Diba? Kumbaga yung ikasama is para sa kanya talaga. Ikaw kuya? Ano po, na magbigay din po ng 10% at huwag mo pagdadamutan yan yan. Tama. Maghihirap ka po sa buhay. Tama yun. Kasi pag hindi mo binigyan, hindi mo ang daming ang daming nagtatrabaho, tuloy trabaho ng trabaho, overtime ng overtime, pero kinukulang pa rin.
Hindi sila sagana sa Bakit buhay. nung kulang pa rin? Kasi nga, yung ikaw po, hindi nila binabalik sa Panginoon. Eh, paano ibubuhos yung pagpapala kung hindi ka nagbibigay? Diba? Yun Imbis na yun. ibili mo na lang Yossi, itabi mo na lang. Yes, amen. Yung tama yun. Kaya, bibili ka yung kayosin na yan, bebe, 10, di ba? Sabi mo na lang yun. Okay ba? Di ba? Kaya tandaan niyo sinasabi ko sa inyo, ha? Kasi, tandaan niyo pag may pasok na kayo sa school. Basta laging ikaw po, basta yung 10 piso, piso yan. Kung baon mo is 30, tabi mo yung 3. Baon mo 20, tabi mo yung 2. Baon ko ng 50, tabi ka ng 5 piso. Para at least, pagdating ng simbahay, yung 10% isibigay mo sa Panginoon. Okay na. Kuya, kaya mo mag-closing prayer? Sige. Mag-closing na. Let us pray. Closing prayer na tayo. Praise you, Father God in heaven. Maraming salamat po muli. At kapag-gulay-gulay na yung mga sa tapos. Natunay nga po, Panginoon, na aming nararapat na ibalik sa inyo. Kapo. Aming financial Lord God. At anumang mga bagay na sa aming kapo ay dapat namin ibalik na sa inyo. Upang puspusin niyo po kami ng pagpapala, Lord God. Sinabi niyo po nga sa mga salita na subukin namin kayo at puspusin niyo ang pagpapala, Lord God. Ay patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, sa aming mga desisyon sa buhay. Naway, simula po ngayon ay patuloy kami na magsaliksik, Panginoon, ng inyong salita, Lord God. At muli, sa araw na ito ay ingatan niyo po kami sa aming pagsamantalang pag-iwa-hiwalay. Gabayan niyo po ang bawat isa. Muli, ito ay aming tinataas. Matamis at makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon Jesus at sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Yan. Kuya, ano? Order ka? Sige. Ano tayo? May pa-milk tea si Kuya Johan.